Ang Ukraine ay mangingisda. Mukhang kakaiba ang gawin yan kapag kasalukuyang kang nasasangkot sa isang matagalang digmaan laban sa mga puwersang pinamumunuan ng isang siraulong tao. Pero ito ay isang napaka-espesyal na uri ng pangingisda. Hindi gumagamit ng mga pamalo ang Ukraine. Hindi rin ito kailangan ng pain. Ang kailangan lang ay mga drone at ilang napakatalinong mekanismo na dinisenyo para magpakawala ng mga lambat sa ere. At ayan na, ang pinakakakaiba pero napakasimpleng paraan na naisip ng Ukraine para hulihin ang mga drone ng Russia. Hindi alam ng Russia ang gagawin nila. Ang mga Shahed nito ay tinatrato na parang sardinas habang ginagamit ng Ukraine ang bago nitong estratehiyang lambat pang isda para pabagsakin ang mga ito mula sa himpapawid. Parang nakakabaliw pakinggan, di ba? Ngayon, gusto naming ipakilala sa inyo ang Windfly Spider. Unang iniulat ng Militarny, ang kamanghamanghang bagong drone na ito ay ginawa gamit ang chassis ng Windfly 10 Hunter drone. At kahanga-hanga na ito sa sarili nitoon paraan, kayang umabot ng taas na hanggang 5,000 metro at makamit ang pinakamataas na bilis na 160 kilometro bawat oras. Sapat na ang bilis at taas ng drone na ito para harapin ang karamihan sa mga Russian strike drone bilang isang banta ng kamikaze. Idagdag mo pa ang abot na higit sa 18 kilometro at masasabi mong ang drone ay halos may tuturing na mid-range air defense threat. Hindi lang basta short-range defender. Matalino at madaling i-set up ang drone dahil 3 minuto lang ang kailangan para ito ay ma-deploy, kaya nitong manatili sa ere ng hanggang 25 minuto. At may kakayahang mag-detect at makilala ang mga target sa layong 500 metro. Sa pamamagitan ng Windfly 10 Hunter, nagkaroon ang Ukraine ng drone na perpekto para magbantay sa delikadong himpapawid, handang umatake kapag may Shahed na lumapit. Pero hindi yon sapat para sa Ukraine. Nakita ng mga magagaling na innovator ng Ukraine ang potensyal ng Windfly 10 Hunter. At tinanong nila ang kanilang sarili kung ano pa ang pwede nilang gawin para gawing mas epektibong banta ang drone laban sa mga long-range drone ng Russia. Ang sagot nila, lagyan ng lambat. Particular, ang Karakurt K2 Net Launcher na ngayon ay ini-integrate na sa mga Windfly 10 Hunter drone para makalika ng panibagong halimaw ang Windfly Spider. Simboliko ang pangalan. Ang gagamba ay nanghuhuli ng langaw gamit ang kanyang sapot. At yan mismo ang ginagawa ngayon ng drone ng Ukraine gamit ang UAV na kayang magpakawala ng parang lambat ng mangingisda sa himpapawid. Ang lambat na yon ay bumabalot sa isang Russian drone. Pinipigilan ang kakayahan nitong lumipad bago ito bumagsak pabalik sa lupa. Isa itong napakagaling na kagamitan. Ang Karakurt K2 ay isang net launcher na gawa sa matibay na aluminium na kayang gumana sa mga temperaturang mula -20 degrees Celsius hanggang 50 degrees Celsius. Saklaw na nito halos lahat ng uri ng temperatura na nararanasan sa Ukraine. Kaya't nagiging isang all-weather, aparatong pangharang na magagamit buong taon ito. Magaan ang launcher, tumitimbang lamang ng 210 gramo. Kaya't kapag ikinabit ito sa isang Windfly 10 Hunter, ay hindi nito pabibigatin ang drone hanggang sa hindi na ito makasabay sa bilis ng isang Russian strike drone. Dagdag pa rito, nakakabit ang launcher gamit ang USB-C port. Kaya hindi na kailangang mag-alala ang Ukraine tungkol sa mga proprietary na mekanismo o komplikadong pagkukumpune. Napakadaling hanapin ang mga USB-C port at cable, kaya kung magkaroon ng sira sa bahaging yon, madali lang itong ayusin. Ang pagiging handa para sa hinaharap ay malaking bahagi ng katalinuhan ng Windfly Spider, gaya ng malalaman mo mamaya. Pero pag-usapan muna natin ng kaunti ang tungkol sa lambat. Kayang pakawalan ng Karakurt K2 ang lambat nito sa layo ng mga 15 metro. Bumubuka ang lambat sa pagitan ng 3 hanggang 5 metro mula sa target. Sinusukluban ang target ng isang lambat na may sukat na 3 metro sa 3 metro na hinihila, pababa ang strike drone patungo sa lupa. Kaya kailangang lumapit ng husto ng Windfly Spider. Pero yun talaga ang layunin ng Ukraine sa paggamit ng Windfly 10 Hunter. Bilis at abot ang mga espesyalidad nito at ginagagit ng drone ang dalawang ito para makalapit sa Shahed bago ito magpakawala ng lambat. Parang baliw pakinggan, halos parang imposibleng gumana ito sa aktual na paggamit. Pero gaano man kakaiba ang ideya, kaya talagang gumana ng Windfly Spider sa aktual na paggamit. At hindi natin kailangang umasa lang sa salita ng Ukraine tungkol dito. Kumakalat na ang mga video ng Spider habang nahuhuli ang biktima nito. Ibinahagi ito ng Windfly sa kanilang YouTube channel. At makikita natin ang resulta pagkatapos magpakawala ng lambat. Isang drone ang naipit sa lupa, nakasabit sa lambat na hindi na niya matakasan. Sige, yun na ang resulta. Pero paano nga ba napunta roon ng drone? Makikita natin agad na lumipad ang Windfly Spider papunta sa ere para salubungin ang drone na sinusubukang dumaan sa itaas. Sa loob ng ilang segundo, sumabog ang lambat mula sa drone ng Ukraine. Binalot nito ang paparating na UAV, dahilan para bumagsak ito sa lupa. Bagamat malinaw na pagpapakita ito ng kakayahan ng drone, ipinapakita ng iisang video na ito ang dalawang mahalagang bagay. Una, ang konsepto sa likod ng Windfly Spider, gaano man ito kaiba, ay maayos. At pangalawa, gumagana ito ng napakahusay. Ang nakikita natin dito ay hindi basta-basta isang minsan ng teknolohiya na nilikha ng mga henyo ng Ukraine. Matagal na nga ginagamit ang mga lambat bilang panlaban sa mga drone.
bagamat hindi sa parang ginagamit ito ng Windfly Spider. Ilang araw lang bago inilunsad ng Ukraine ang kanilang bagong interceptor, iniulat ng Business Insider na naglalagay ang Russia ng mga anti-drone na lambat sa kanilang base ng submarino sa Pasipiko na tila layuning pigilan ang mga long-range drone ng Ukraine na tamaan ng kanilang mga submarino. Ito ay isang bagay na nakita nating ginagawa ng magkabilang panig. Karaniwan ang mga anti-drone na lambat sa mga tangke, sa paligid ng mga instalasyong militar at sa mga lungsod ng Ukraine, mismong dahil sa nakita natin sa video ni Windfly. Kung ang isang drone ay tumama sa lambat, lalo na kung ito ay isang drone na pinapaandar ng propeller, babagsak ito dahil sa lambat. Kinuha ng Ukraine ang simpleng konseptong iyon at ginamit ito ng husto. Ibig naming sabihin, hindi lang ito tungkol sa pagdagdag ng mga net launcher sa kanilang interceptor drones. Ayon sa ulat ng Pravda, ang mga UAV na kayang magpakawala ng lambat ay nagiging kasing karaniwan na sa mga frontline ng Ukraine. Gaya ng magiging karaniwan din ito sa kanilang mga patong-patong na air defense. Sa katunayan, 2 kumpanya na ang nakagawa ng mga net launcher na nakakabit sa FPV drones na nagbibigay sa mga sundalo sa lupa ng bagong paraan para protektahan ang kanilang sarili laban sa mga FPV drones na pinakakawalan ng Russia. Noong Marso, inihayag ng Potashka Drones, isang kumpanyang Ukrainian na magsisimula na itong mag-export ng infantry net guns papuntang Estonia. Matalino ang mga baril na ito. Para lang silang mga pistola na nagpapaputok ng lambat imbes na bala, na ang layunin ay mapulupot ang paparating na drone bago pa ito makarating sa sundalong hinahabol nito. May abot na hanggang 30 metro, masisiguro rin ng baril na ang drone na mahuhuli nito ay babagsak sa lupa ng sapat ang layo mula sa sundalo para mabawasan ang banta ng pagsabog at shrapnel kung sakaling sumabog ang nahuling drone. Nung Marso rin, isa pang kumpanyang Ukrainian na tinatawag na Bluebird Tech ang nagpakilala ng kanilang Chipa net launcher na may kaparehong layunin tulad ng Potashka net gun. Muli, itinutok ng sundalo, pinaputok at pinakawalan ang isang lambat na may abot na humigit kumulang 25 metro para pabagsakin ang paparating na FPV drone. At mas maganda pa, wala sa mga sistemang ito ang umaasa sa radio signals o frequency jamming. Ibig sabihin, hindi sila kayang gambalain at nag-aalok sila ng mas maaasahang mekanikal na paraan para pabagsakin ang mga FPV drone. Kaya malinaw na ang konseptong ito ay matagal nang pinauunlad ng mga kumpanya ng Ukraine. Ngayon lang ito, inililipat mula sa mga baril na ginagamit ng infantry papunta sa mga drone na may tungkuling saluhin ang mga Shahid. May isa pang aspeto ng Windfly Spider na gusto naming talakayin bago tayo magpatuloy. Maaring natatandaan ninyo na nabanggit namin ang future proofing noong tinatalakay ang mga benepisyo ng maintenance sa paggamit ng USB-C ports at cables. Iyon ay panimula pa lang. Ang isa pang aspeto ng future proofing na mas mahalaga ay nasa kakayahan ng Windfly Spider na magamit muli. Matagal na ginagamit ng Ukraine ang mga interceptor drone para pabagsakin ang mga UAV ng Russia. Hindi mahal ang mga drone na yon. Maaari silang nagkakahalaga ng kasing baba ng $1,000 bawat isa, ayon sa ulat ng Military Times. Gayunpaman, pare-pareho silang may parehong problema. Kapag nagtagumpay ang isang interceptor drone na tamaan ng target nito, hindi lang ang Shahid ang nawawala sa serbisyo, kasama ring nawawala ang interceptor. Hindi ito problema kung kakaunti lang ang mga strike drone na hinaharap, pero maaari itong maging malaking gastusin kapag gumagamit ng mga kamikaze interceptor laban sa daan-daang strike drone na nagreresulta sa daan-daang libong gastusin kada atake para sa Ukraine. Dito na pumapasok ang talino ng Windfly Spider. Hindi sinisira ng drone ang sarili nito para pabagsakin ng isang Shahid na siyang unang benepisyo. Pero ang tunay na panalo ay sobrang mura ng mga lambat na ginagamit ng mga drone na ito. Gaano kamura? $27 lang? $27 bawat isa. Suwak na suwak ang ekonomiya ng drone na ito na hindi pa nagagawa ng kahit anong paraan ng pagharang na naisip ng Ukraine hanggang ngayon. Kahit ang mga murang interceptor drone, gaano man sila kaepektibo, hindi pa rin kayang tapatan ang Windfly Spider pagdating sa tunay na tipid sa gastos. Ang meron ng Ukraine dito ay isang drone na pwedeng gamitin para pabagsakin ang isang Shahid gamit ang net na nagkakahalaga lang ng $27. Tapos, babalik ito sa operator para lagyan ulit ng panibagong net bago ipadala ulit para pabagsakin ang isa pang Shahid. Sa presyong yon, ang isang Windfly Spider ay kayang pabagsakin ang humigit kumulang 37 strike drone ng Russia sa halagang katumbas lang ng pinakamurang interceptor drone ng Ukraine. Hindi ibig sabihin nito na mawawala na ang mga interceptor drone, syempre. Sa halip, may bago ng paraan ng Ukraine para harangin ang mga drone. Isang bagong klase ng interception method na pwedeng gamitin para pabagsakin ang mga strike drone na gumagamit ng propeller, kaya malaya na itong maglaan ng mas maraming pondo para pagandahin pa ang mga interceptor upang kaya nilang sirain ang mas mabilis na mga banta at paparating na ang mga bantang iyon. Pero bago tayo magpatuloy, paalala lang na nanonood ka ng military show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ngayon na ang tamang panahon para pindutin ang button at i-enable ang notifications para mas marami pa sa mga video namin ang lumabas sa feed mo. Tulad ng marami sa mga makabagong imbensyon ng Ukraine, pinupunan ng Windfly Spider ang isang pangangailangan. Kahit na sa parang hindi inakala ng sinuman bago ito naisip ng Ukraine. Saktong-sakto ang paglabas ng drone na ito dahil matindi ang pagdepende ng Russia sa pinagsamang pag-atake nito gamit ang drone at missile ngayong 2026. Lalo na't hindi sila nagkakaroon ng totoong pag-usad sa lupa. Nakikita natin ang tuloy-tuloy na pagtaas ng banta ng Russian drone sa buong taon. Ayon sa Ministry of Defense ng Ukraine, nagpakawala ang Russia ng mahigit 9,000 missiles at drones noong Hulyo. Napakalaking bilang nito, nakatumbas ng halos 200 at 90 kada araw. Iyan ang laki ng hamon na kinakaharap ng Ukraine at ipinapakita nito kung bakit napakahalaga ng pagbabawas ng gastos para sa pagharang.
Kung ipagpapalagay nating 270 drone sa isang araw, lahat ay napabagsak gamit ang mga interceptor drone na nagkakahalaga ng $1,000 bawat isa. Aabot ito sa $270,000, $270,000 na nagastos. Gamit ang Windfly Spiders, ang parehong dami ng mga drone ay aabot lang ng $7,830. $7,830 para sa isang misyon. Siyempre, hindi ito perpektong paghahambing. Iba't ibang uri ng Russian strike drones ang nangangailangan ng iba't ibang paraan at hindi kakayanin ng Windfly Spider na harapin ang lahat. Gayunpaman, ipinapakita ng paghahambing na ito kung gaano kalaking tipid sa pera ang maaaring maidulot ng bagong drone destroyer ng Ukraine. At ang pangangailangan para sa ganitong uri ng pagtitipid ay nagiging malinaw na malinaw kapag isinasaalang-alang ang mga kamakailang intel mula sa Ukraine. Noong Agosto 12, ibinunyag ng United 24 Media na ang Russia ay nakapag-ipon ng reserba na humigit kumulang 6,200 Shahid drone na nangangahulugan na inilalagay nito ang sarili sa posisyon kung saan maaari itong magpadala ng pagitan ng 600 at 1,000 drone sa Ukraine sa isang bugso. Muli, mahalaga dito ang usapin ng gastos. Pero kung pagbabasehan lang ang dami, kailangan ng Ukraine ang bawat opsyon na maaari nitong makuha para harapin ang lumalaking banta na ito. At ang isang drone na kayang pabagsakin ang maraming Shahid sa bawat pag-atake ng Russia ay kasing halaga ng kakayahan nitong magamit muli gaya ng halaga nito. Isang magandang balita para sa Ukraine sa lahat ng ito ay naging napakahusay na nila sa pagharang ng mga strike drone ng Russia. Noong Mayo, naabot ng Ukraine ang 71.73% na rate ng pagharang laban sa mga UAV ng Russia. Bumaba ng kaunti ang porsyento noong Hunyo, umabot sa 70%. Pero ibig sabihin nito, karamihan pa rin sa mga drone ng Russia ay hindi nakakarating sa kanilang mga target. Maaring magdulot ito ng tanong, kung matalino bang magpakilala ng bagong teknolohiya sa larangan? Kung maganda na ang nagiging resulta ng Ukraine sa pagharang gamit ang mga kasalukuyan nitong kagamitan. Itinuro pa ng Institute for Science and International Security o ISIS na may mga individual na pag-atake ng Russia kung saan na-intercept ng Ukraine ng hanggang 76% ng mga gasoline-powered Shahid variant ng Russia. Ang problema ay napapansin ng Russia ang mga rate ng pagharang na ito. Kaya nagsimula na silang magpadala ng mga jet-powered na Shahid drone para makaiwas sa mga interceptor drone ng Ukraine. Ayon sa Reuters, hanggang 20% ng mga strike drone na ipinapadala ngayon ng Russia sa Ukraine ay jet-powered na. Nagbibigay ito sa kanila ng dagdag na bilis na wala sa mga drone na pinapagana ng gasolina na nagpapahintulot sa kanila na lampasan ang kasalukuyang henerasyon ng interceptor drone sa arsenal ng Ukraine. Nakaangkop na ang Russia, kailangan ding gawin ito ng Ukraine. Binibigyang diin din ito ng ISIS na binabanggit na ang pagbaba ng interception rate ng Ukraine noong Hunyo. Kasama ng katulad na pagbaba noong Hulyo, ay nagpapahiwatig na mas marami ng ginagamit na jet-powered strike drone ang Russia. Hindi natin masasabing tiyak na kayang pabagsakin ng Windfly Spider ang bagong henerasyon ng mga drone na ito. Ngunit, ang tiyak nitong naibibigay sa Ukraine ay ang kakayahang pabagsakin ang mga gasoline-powered na bersyon sa malaking bilang na nagbubukas ng daan para sa Ukraine na i-upgrade ang teknolohiya ng kanilang interceptor drone upang mapabagsak ang mga jet-powered na Shahid. Ginagawa na ito ng Ukraine ngayon. Noong Agosto 10, inanunsyo ng United 24 Media na ipinakilala na ng kumpanyang depensa ng Ukraine na F-drones ang Litovar Plus drone. Kaya ang lumampas sa bilis na 400 kilometro kada oras, sapat itong mabilis para makahabol at maharang ang mga jet-powered na Shahid. Kaya nagsisimula nating makita ang papel na maaring gampanan ng Windfly Spider sa layered air defense strategy ng Ukraine. Pupunan nito ang puwang na dating ginampanan ng mga interceptor ng nakaraang henerasyon. Maaring palitan o dagdagan ng mga ito para harapin ang mas mabagal, gasoline-powered na mga Shahid drone ng Russia. Dahil dito, napapalaya ang Ukraine na mas mag-invest sa mas mabilis na mga interceptor. Dahil sa natitipid nitong pera gamit ang Windfly Spider, kaya mas mahaharap nila ang mga bagong jet-powered na drone ng Russia. Agad na tinapatan ng Ukraine ang pinakabagong hakbang ng Russia. Halos kasabay ng paggalaw ng Russia. Kaya napilitan ng Kremlin na magbalik sa umpisa para alamin kung paano pa nila mapapabisa ang kanilang mga long-range na pag-atake. Laging pinaninindigan ng Ukraine na kahit anong bagay na maganda na ang ginagawa nila ay maaari pang pagbutihin. Ang Windfly Spider ay isang pagpapakita ng pilosopiyang iyon. Maaring matalino ang kakayahan ng Ukraine na labanan ng Russia. Pero may isang huling aspeto sa bagong drone na ito na marahil ay mas kamangha-mangha pa kaysa sa lahat ng natalakay natin hanggang ngayon. May pahiwatig ng katalinuhang iyon sa mga FPV drone nets na nabanggit natin. Kaya ng mga net na iyon napigilan ng mga Russian FPV nang hindi gumagamit ng anumang pampasabog na panlaban. Sa madaling salita, buo ang nahuhuling mga drone at hindi na nagiging mga pira-pirasong labi. At least yung mga hindi kayang pasabugin ng malayuan. Kung pareho rin ito sa Windfly Spider at mukhang ganoon nga based sa mga footage na nakita natin, malaking bagay ito para sa Ukraine. Maaring hawak ng bagong interceptor drone na ito ang susi para matuklasan ang teknolohiya na inilalagay ng Russia sa kanilang mga strike drone. Anong mga pampasabog ang ginagamit nila? Paano ito ginagawa? Anong mga bahagi ang ginagamit na mahalagang malaman para sa mga dahilan ng pagpatao ng parusa? Anong mga countermeasure na makakatulong laban sa mga drone ng Russia? Lahat ng ito ay mga tanong na masasagot ng Ukraine dahil nagkaroon na sila ng paraan para hulihin imbes na sirain ang mga strike drone ng Russia. At hindi doon nagtatapos ang katalinuhan nila. Kapag nakuha na ng Ukraine ang impormasyong ito, hindi lang ito limitado sa paggamit para sa sarili nilang layunin. Lahat ng impormasyong ito ay maaring ibahagi sa mga kaalyado ng Ukraine
At nagkataon na nakagawa na ang Ukraine ng mekanismo na nagpapahintulot na maikalat ang mga impormasyong natutuklasan nila. Noong Hunyo 19, ipinakilala ng dating ministro ng depensa ng Ukraine na si Mikhailo Fedorov ang isang bagong database na tinatawag na Trophy Lab. Nagbibigay ang database na yon ng access sa mga gumagamit sa impormasyon tungkol sa mga nasamsam na teknolohiyang Ruso. Gaya ng sinabi ni Fedorov noon, sa pamamagitan ng ligtas na platapormang ito, nakakakuha ng access ang mga kaalyadong gobyerno, mga laboratorio at mga tagagawa ng teknolohiyang pangdepensa sa malalim na technical na datos, mga ulat at mga kahinaan. Maaari ring humiling ang mga gumagamit ng pisikal na kagamitan para sa pagsusuri na lubos na nagpapabilis sa siklo ng pagbuo ng mga kontrahakbang. Ang Windfly Spider ay perpektong nakaposisyon para gawing mas kakita-kit na alok ang database na yon para sa mga kaalyado ng Ukraine. Sa pamamagitan nito, maaaring makuha ng Ukraine ang mga pang-ataking drone ng Russia ng buo, suriin ang mga ito, at kahit ipadala pa sa kanilang mga kaalyado para pag-aralan. Mas maraming impormasyon ang makukuha mula sa kakayahang ito. Dahil dito, lalo pang maisasama ang Ukraine sa mas malawak na Western defense ecosystem kaysa dati. Ang diplomasya ng drone ng Ukraine ay naitaas lang sa panibagong antas. Dati, ang diplomasyang yon ay tungkol sa pagbabahagi ng kanilang kaalaman at mga drone na kanilang dinevelop na nagbigay daan sa Ukraine na makipag-set up ng mga bagong kontrata sa depensa sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Lahat mula sa karamihan ng mga bansa sa Europa hanggang sa mga estado sa Gulpo na nanganganib dahil sa digmaan sa Iran ay gustong magkaroon ng access sa kaalamang iyon. Sa pamamagitan ng Windfly Spider at Trophy Lab, maaaring makapagbigay ang Ukraine ng mas marami pang kaalaman kaysa sa inaasahan ng Russia na magkakaroon ang kanilang mga kalaban at magkakaroon ng demand, lalo na sa Europa. Nagiging masyadong kumpiyansa ang Russia sa kanilang mga paglusob gamit ang drone sa ibang mga bansa. Noong Agosto 11, isang Russia na drone ang natagpuang palutang-lutang malapit sa pinakamalaking proyekto ng natural gas ng Romania sa Black Sea na kinailangang sirain ng mga diver ng hukbong sandatahan. Nangyayari ito matapos na mapabagsak ng Romania ang ilang Russian na drone na pumasok na sa kanilang himpapawid. May bagong antas ng panganib na yon sa Europa. Ayon kay Alexander Dobrin, ang ministro ng panloob ng Alemanya, kapag pinag-uusapan ang mga drone, hindi ito gawa ng mga baguhan, kundi nangangailangan ito ng napaka-profesional na paghahanda at pagsasagawa. Maaaring mga dayuhang kapangyarihan ang kinakaharap natin ayon kay Dobrin. Kailangang labanan ang banta na yon. Parehong mahalaga sa mga kaalyado ng Ukraine ang mismong Windfly Spider at ang bagong impormasyon na kaya nitong hulihin ang mga Russian drone na parang isdang hinuhuli mula sa bariles. At sino ang nakakaalam, baka ang mga lambat ng Ukraine ay makakuha pa ng mas maraming kontrata sa depensa. Pasensya na, kami na ang aalis. Pero bago kami umalis, ang pag-iisip ng Ukraine ng mga bagong paraan para labanan ang banta ng Russia mula sa malayo ay hindi lang ang tanging problema na kailangang lutasin ng Kremlin. Ang mga long-range drone ng Ukraine mismo ay nagdudulot ng kaguluhan sa teritoryo ng Russia. At walang mas nakakaalam nito kundi ang mga taong sangkot sa wild berries. Ang network ng logistic na gamit sa civilian at militar ng Russia ay matinding binabanatan habang pinalalawak ng Ukraine ang estratehiyang layuning pahinain ang ekonomiya ng Russia. Lumalakas ang mga pag-atake at lumalaki ang pinsalang nagagawa. At malalaman mo ang lahat ng ito sa panonood ng aming video. Pero una sa lahat, huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show para hindi mo mamiss ang aming mga balita tungkol sa pinakamahuhusay na sandatang binubuo ng Ukraine sa laban nito kontra Russia. At salamat sa panonood!